sa impeachment naman. Kasi ito mga ilang senador, naku, mamaya didiscuss nila yan. Mukhang magkakaloko-loko na itong, kasi may mga ilang senador na gusto pa rin ituloy. Naku, sana madisbar kayo. Hindi, kung abogado. Kaya lang, karamihan ng mga nagsasabing gusto ituloy, hindi naman mga abogado. Gago! Ewan ko ba? Pag-uusapan bukas ng Senado kung dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Napamayorya man o minorya sa bagong Senado, merong kontra at merong pabor na ituloy ang paglilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Of evasion. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Mananatiling Senate President si Senador Chis Escudero sa 20th Congress matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. We should move on. We should move forward and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Dahil natalo sa Senate presidency, otomatikong minority leader si Senador Tito Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya, kung saan meron ding kilalang kritiko at kaalyado ng dating Pangulo. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hatiangyan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court has already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Malinaw yan mga kababayan. Mamaya papaliwanag natin kung ano yung sinasabi niya dyan na this is not a TRO. Kasi may humihirit na sinasabi nila, merong TRO before na in-issue ang Supreme Court, hindi sinunod ng Senate. Malaking pinagkaiba ng TRO at yung ganyang desisyon which is considered as a law. Batas po. Ito'y desisyon ng Supreme Court na ibig sabihin batas na. Hindi po ito sumagot lang sa TRO'ng ipinasa sa kanila. Magkaiba po yun. Kung hindi natin susundan itong upos ng Korte Suprema, para tayo maunggoy. Magkahiwalay na. Unggoy? Parang may alam akong ganun Sa minorya at mayorya, sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Hontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Ito
Ito maganda kasi itong paliwanag ni ito yung pinapanood talaga natin na abogado. Magaling ho ito. Malayong-malayo ho ito doon sa mga abogadong may tama sa utak. Ito very objective. Ipapaliwanag sa atin ng mga sinasabi ng mga senador at kung bakit sinasabi niyan dapat sundin ng Supreme Court. Okay, so good day po taong bayan at ngayon po Ayan si Attorney Neil Abayon. Discuss tayo ng Constitutional Law 101. So ako sa inyo i-follow niyo ho ito si Attorney Neil Abayon ha. Kaya ako gusto ito. Hindi kasi siya political Talaga nagpapaliwanag lang siya objectively. Nagkakataon lang ang tama talaga yung nasa kampo ng mga Duterte. Back to basics po tayo with regard the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung iilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first-year law students. Tapos bahala na lang po kayong mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude doon. So unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So kung makikita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So anyway, punta po muna tayo sa Legislative Branch. So yung Legislative Branch po, ito yung Congress, okay? So this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay? So when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay? So ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay? Ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President. Pinapaliwanag dito yung kung ano yung mga trabaho. Okay? Una, yung legislative, gumawa ng batas. Mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay? So yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. Okay. Gumagawa ng batas ang Congress. When you say Congress, House and the Senate, ginagawa silang batas. Ang executive branch, yung presidente, siya naman na nagpapatupad. Ano ang papel ngayon ng judiciary? Kung makita pa lang po ninyo, Article 6, Congress po, yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative. Ano daw? Trabaho? Sisiguraduhin walang pang-aabuso mula sa bawat departamento o yung branches. Okay? Which is the legislative, which is the House and the Senate, or the executive. Yan po ang trabaho ng judiciary na ang namumuno
ay ang kataas-taasang korte o yung Supreme Court. Branch, okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabeng pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po, tinuturo agad to sa very first semester. Okay? So yan daw ang basic, pagsundin daw ng Senate, pagsundin daw ng Senate ang Supreme Court decision, ibig sabihin mas malakas ang Supreme Court sa Senate? Tanong. So hindi po yun yung ibig sabihin nun, because again, unang-una tingnan po ninyo Section 1 Paragraph 2 of Article 8, specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, di ba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung mag-check sa sarili nila. That is di ba? It's very illogical, di ba? Yan na napaka-importante. Kaya nga meron tinatawag na check and balance. Okay? Ang Congress, sila maggagawa ng batas. Pero ang check and balance niyan ay yung judiciary. Okay? Halimbawa, gumawa sila ng batas na hindi naaayon saan? Sa konstitusyon. Kasi dapat ang lahat ng gagawing batas ng Congress, meaning House or the Senate, pag gumawa sila ng batas, it should be aligned with the Constitution. So sino ngayon ang magsasabi, pag nagawa na nila, pinirma na ng presidente, at batas na, sino ngayon ang magsasabing, oy, that's unconstitutional, mali yan, hindi pwede yan. Sino mag-check sa kanila? Yun ang role ng Supreme Court. I-check kung tama ba ang kanilang ginawa o hindi. At ang linaw din na sinabi ni attorney, Neil Abayon, na walang exemption. Anong ibig sabihin ng walang exemption? Kasi kung may exemption, dapat nasusulat. Nagigets nyo? Ganon kasi ang abogado Ganon dapat mag-interpret ng batas. Kung walang nasusulat, hindi mo pwedeng dagdagan. Nagigets ninyo? So sinasabi dito, walang nakasulat na hindi pwedeng i-check and balance ng Supreme Court pagdating sa impeachment. Walang nasusulat na hindi yan kasama. Exempted yan sa pag-check ng Supreme Court. Walang ganun. So therefore, what the law says, Supreme Court ang may final say dyan. Kasi nga walang nakasulat na exemption. Kasi wala naman pong reasonableng tao na magfa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag-file nila na may namali sila sa procedure. Walang tao nga amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Diba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period. Diba? Wala namang nagsabi dyan na exempted yung mga impeachment proceedings So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda. Kasi sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach
nag-overreach or bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa constitution po yan natin. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay, so anyway, ngayon punta na po tayo sa maritesan portion para magsabi po ng mga Malinaw na po yun, ha? Malinaw na. Kaya tuloy nagagalit yung iba dito eh. Minsan binabansagan sa DDS eh. Hindi kasi, ang linaw eh, ng paliwanag niya. Ang linaw po eh. Personal opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam si Soto yan yung comment ni Soto nung isang araw. Yung masasabi ko lang po dito, unang-una sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Soto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa civil code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga desisyon ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. Malinaw yun. Yan, di ba sinasabi ko sa inyong paulit-ulit yan? Pag ang desisyon ng Supreme Court, yan ay batas. Pag hindi mo sinunod ang batas, ikaw ay mabubutas. Hindi totoo yan. Pag ikaw hindi sumunod sa desisyon ng Supreme Court, para mo na rin sinabing, hindi ako susunod sa batas. Tandaan niyo yan. Whatever the Supreme Court decide on, that's a law. So kung hindi ka sumunod yan, you are a criminal. Bakit? You are disobeying the law. Kaya nga sabi niya dito, di ba? Sino kaya yung legal luminaries na sinasabi ni Soto at nagsasabing wag mong sundin ang decision ng Supreme Court? So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Soto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Soto dito to violate a law of the land, di ba? Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan, kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less, that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So doon pa lang medyo, medyo medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our constitution, in our civil code, and I like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. First year pa lang law student na. Ito na yung tinuturo eh. Any decision of the Supreme Court is the law. Tangina niyan, shit. Tapos sasabihin pa nila ngayon na wag sundin. Again, these are fundamental principles lang na pinapakomplicate po nitong mga politico with clear political agenda. Okay? And yung isa pa pong masasabi ko dito, if you are a sitting senator tapos nakikinig ka sa mga legal luminaries na ganito, parang diba? It goes against the very essence of a Republican government. Diba? Kasi the senator is elected into office because yan po yung inelect or pinili ng taong bayan. So kung mag-action ka, gagawa ka ng mga actions, decisions based puro sa mga advice ng itong mga legal luminary, it means parang itong mga opinion pala ng legal luminary na to yung lalabas sa Senate, hindi from the actual person, hindi from the actual elected person na pinili ng taong bayan. So, yan lang po. Another food for thought lang po for you, my fellow taong bayan. Kaya nakikita natin, it is very important na mag-elect tayo ng mga public officers yung may sariling paninindigan, may sariling alam mo, simple lang siyang bumanat no? I mean, kung maghahalal tayo ng isang walang utak at magtatanong lang ng magtatanong sa abogado, sana yun na lang ang binoto natin.
talinuhan, na hindi puro consult lang. Kasi pag ganun, it really defeats the essence of the Republican style of government po natin. Kasi again, kung puro lang from your consultants, from your advisors, lahat ng decision mo, di sana sila na lang po yung inelect ng taong bayan. Pero hindi naman sila yung pinili. Ikaw yung pinili because the people want you to decide based on your Pagpasensyaan mo na, sa Pilipinas talaga, pag sikat chichi, ganun Hindi na importante kung matalino, hindi matalino, basta sikat, okay na chichi, ganun expert knowledge or wisdom. Yan po yung essence ng pagiging elected public official. Hindi nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi, okay? And then, yung next dito, yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, Ito yung sinasabing hindi sinunod yung TRO, okay? Ng Senate. Ito ang paliwanag dyan. And we will again go back to fundamental principles of law. Okay? A TRO po is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan? May provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So syempre, pag temporary pa lang yon, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yon kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, diba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan. Okay? The only way para ma-remedy nila, kung gusto man nila i-remedy, did they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? Ang ganda ng sinabi niyang yun, no? Iba yung TRO. Yung TRO, temporary. So, maaari pang hindi sundin kasi temporary. Pero itong decision o resolution ng Supreme Court about the impeachment as unconstitutional, ito po ay final na and executory. Ibig sabihin, ano sa legal term, ito po ay batas na. Pag ito'y batas na, hindi mo pwedeng, oops, wait, automatic o desay. Hindi mo na namin ikaw susundin. Hindi pwedeng gayon. Diba? Hindi ito TRO, ito po ay batas na.